Naga City. Pansamantalang ipinatigil magtinda ang nasa 33 na mga state vendors sa Naga City na inireklamo ng ilang kainan. Ayon kay Ramon Forendo, head ng Market Enterprise and Promotion Office ng Luzon, napag-alaman na direktang makikikompetensya sa ibang kainan lalo na ang mga nasa harapan ng isang mall at nakakaharang na sa daan nakakadagdag sa pabigat ng daloy ng trapiko lalo na tuwing hapon. Bilang unang aksyon, kinausap at pinagharap ang mga apektadong manininda at ang mga seat vendor sa kung anong magiging sistema lalo na nagsulat ang grupo ng City Hall na sila ay bigyan ng konsiderasyon, kagaya ng magsisimula ng alas 9 ng gabi at titiyakin na hindi magiging sagabal sa trapiko na ngayon ay walang formal na sagot o solusyon lalo na hinahanap pa ng pwesto. Sa muli, ako po si Lency Bibiligas. Good afternoon, this is Nashley Laberdo reporting from the Science News. Manila, Philippines, the evidence allegedly proving that the Philippine Army official reached an agreement with China regarding a new module on Ayungin Shoal should be made available to the government, Senator Risa Hontiveros said on Wednesday. Kung meron talaga silang recording at kung meron talaga silang transcript, they should at least make it available to the government, to the executive, dahil seryoso claim na naman yan ng pansang new model, said Hontiveros in the press conference pertaining China. In an article published May 7, Bloomberg said China might soon release an audio recording allegedly proving that the armed forces of the Philippines, AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos agreed to a new model in handling resupply mission to Ayungin. Manila, Philippines. Sungkit na binibira sa tatlong pwesto sa mga bansang tuwing na pinakaligtas sa buong Southeast Asia. Ayon sa resulta ng Global Law and Order for 2023 ng American Analytics firm na Gallup, sa batida nakakuha ang Pilipinas ng Law and Order Index score na 86. Nanguna naman sa survey ang Vietnam na may score na 92 at pangalawa naman ang Indonesia 90. Batay sa pag-aaral, tinanong ang mga respondent hinggil sa kumpiyansa nila sa local police force at pakiramdam kung ligtas habang naglalakad ng mag-isa sa gabi. Pagdating naman sa buong mundo, nakapasok ang Pilipinas sa ika-33 bansa na may mataas na score mula sa 100 at 40 mga bansang nakalahok ang survey. Natuwa naman ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. ang report at sinabing magsisilbi itong gabay sa pulisya upang ipagpatuloy ang misyon nitong pangalagaan at ang kapakanan at kaligtasan ng mga komunidad. Anya, indikasyon lamang ito na mas tumaas ang tiwala ng taong bayan sa mga alagad ng batas. Niniwala si Acorda na malaki ang matutulong nito upang mas lumami ang pang-investors at turista ang mahikayat na bumisita sa bansa. Hinigan din ng PNP chief na matagumpay na napanatili ang pambansang pulisya, ang kapayapaan at seguridad ng bansa dahil sa malaking suporta ng mga mamamayan. Ika-3 sa pinakaligtas na bansa sa Southeast Asia.
Manila, Philippines. Nasungkit ng Pilipinas ang ikatlong pwesto sa mga bansang itinuturi na pinakaligtas sa buong Southeast Asia, ayon sa result ng Global Law and Order Report 2023 ng American Analytics firm na Gallup. Nabatid na nakakuha ang Pilipinas na Law and Order Index score na 86. Nanguna naman sa survey ang Vietnam na may score na 72. Ang pangalawa ang Indonesia na 70. Bantay sa pag-aaral, tinanong ang mga respondent higil sa kumpiyansa nila sa local police force at pakiramdam ko ligtas habang naglalakad ng isa sa gabi. Pagdating naman sa buong mundo, nakapasok ang Pilipinas sa ika-33 bansa na may mataas na score mula sa 140 mga bansang kalahok sa survey. The temperatures in the Philippines during May are extremely high, between 27 degrees Celsius and even as hot as 33 degrees Celsius. Drinking water regularly is advisable. You can expect rain for roughly half of the month of May in the Philippines. We're expecting roughly 8 to 15 days of rain, so rubber boots and umbrella are going to be plenty of use this month. That is, if you're keen on staying dry. Our weather news forecasts can give you a great sense of what weather to expect in the Philippines in May 2024. If you're planning to travel in the Philippines in the near future, we highly recommend that you review the 14-day weather forecast for the Philippines before you travel. I'm Courtney Don P. Ama, and that's all for today. Para sa balitang showbiz, anong chika po ngayon? Ubay nawalan ng malay habang nag-host. May 8, 2024, BNFM Makati. Nimatay ang isang komedyang si Bubay o Norman Balbuena sa totoong buhay habang nag-host ng isang event sa Apari, Cagayan. Sa Facebook Live ni Vice Mayor Renz Chat, makikita nawalan siya ng Nagpe-perform lang ito kasama ang kapwa-komedyante na si Pepita Curtis nang mangyari ang insidente. Biglang tumigil sa pag-awit at nakita na nakaratay na sa entablado. Sa hiwalay na tweet ni Pepita, sinabi niyang matapos ang performance ay okay na raw si Bubay at nagpahinga na sa kanilang hotel. Kung maaalala, hindi ito ang unang pagkakataon na nagpamalas si Bubay ng isang health-related incident sa publiko. Abril noong nakaraang taon na makaranas siya ng absent seizure sa gitna ng interview niya kay Boy Abunda. Muli, ako si Aliyah Patron. At ako naman po si Shana Ati.